at marami na pong nagtatrabaho para siya maiuwi. May isa pong sitwasyon na mababaliktad sa larangan ng politika at ikamamangha at ikagugulat ng buong sambayanan. Bakit? Dahil ang naglitis sa kanya ay siyang lilitisin. Kaya kung sino man po ang mahawak ng mga sitwasyon, pakaisiping mabuti. Matutwis ang lahat at mahahatulan ang lahat na may dahilan ng pagkakakulong niya. Ito ay biglaan at ito'y parating po. Hindi galing sa kung saan, kundi galing sa sanib-pwersa ng mga bansa at sanib-pwersa ng universe. At pagkaguho ng mga kumalaban sa kanya. Panoorin po natin o pakinggan natin yung video ni Windra Fortune tungkol sa pagbabasa niya ng tarot card tungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte o Tatay Digong. May isang sitwasyon na parating sa mga tao na naging dahilan, ayan po, na naging masaya panandalian sila at naging dahilan para maitapon o maitaboy nila itong si dating president. Ayan o, nakatalikod. Na ito ay paikot-ikot na gumagawa ngayon ng sirkulo sa universe. Sila ay hahatulan. Mawawalang bisa ang mga kaso at mapalaya ang ating dating presidente. At by this time, maaaring matakot sila na muling makinig sa ibang bibig o isipan. Sana mangyari na. Doon sa ICC. Pakinggan po natin at bibigyan ko po ng reaksyon o komento sa kanyang mga mababasa dito sa tarot card tungkol kay Tatay Digong o mangyayari sa ICC kay Tatay Digong. Pakinggan po natin mga kababayan. Tapos magbigay po ako ng reaksyon dito sa pagbabasa ni Windra ng tarot card kay Tatay Digong. Windra Fortune po ito. Pahiram na muna ng video mo at magbibigay po tayo ng reaksyon. Follow up tarot reading po tayo para kay Tatay Digong. Dito tayo sa gitna. Alam ninyo, talaga sigurong napakalakas ng ating Tatay Digong sa divine intervention into the universe. Look, isang napakalaking tao. Ayos. Bukod kay Trump, bukod pa dun sa isang presidente, ang muling magbibigay ng suporta sa ating dating president na ngayon ay nasa ICC na Ayos. pangangalaga. Itong taong ito ay isang hari. Wow. Hindi ito isang presidente, hari. Hari So, na talaga to. ibig sabihin, may isang taong humahanga sa kanya na ito ay talagang hari ang gagawa ng isang matinding desisyon upang siya ay tulungan at nagbibigay sa kanya ng isa pang pag-asa Ayos. na muling makasama ang kanyang pamilya. O di ba? Mga kasama niya pamilya niya. At ito ay susuportahan ng dalawang bansa na malalaki pa. Oo. So bukod dun kay Amerika, Russia, or ito naman ay isang hari. Kumbaga conversion niya ay presidente maybe, pero hari siya ang tawag sa kanilang bansa. Susuporta para muling mapabalik ang ating presidente. Makakauwi At po yan. maaaring ikabagsak, naku grabe, ikabagsak ng lakas ng puwersa ng kung sino mang nagbayad
Ito ha, inaakusahang nagbayad. Bakit? Kasi may pera. 2 beses na paglalabas ng pera. Pira ng bayan. Pinag-isipan pang mabuti. Kung sino man po yun, hindi natin alam kasi tarot lang to. Pira ng taong Ito lang bayan. po ay tarot, wala namang pangalan. Na ayon sa tarot po ha, na itong perang ito ay napunta dito sa mga tao na nire-represent po ng isang babae. Ayan, babae po siya na ngayon ay nagdurusa at umiiyak. Hindi ko alam bakit siya umiiyak. Hindi ko alam kung bakit siya nagdudusa. Durusa at umiiyak. At ngayon po ay pabaliktad niyang mararanasan nila ha, hindi niya lang. Nila ang sitwasyon kung saan marirealize nila na anong pwersang meron dito sa lalaking ito. At bakit sila ngayon ang magdudusa. Siyempre, king yan eh. Kaya lang, again and again po, pakabilisan dahil po hindi na kaya ng katawan Ay. ng ating dating presidente kasi nga po nagdaranas na siya ng sa dugo, maaaring sa diabetic niya. Oh, dami Tapos, sakit. Dami sakit. sa memory niya, medyo umihina na kasi may edad na. And sa mga tuhod, bituka. Oh, Karamdaman po ito na dumadanas ngayon dami nun ah. ng matinding pag-ikot sa katawan niya ng karamdaman. Matinding sakit. Pag-ingatan po hindi ko alam pero tarot lang po ito. Pag-ingatan ng isang lason na maaaring magpahirap sa kanyang katawan. Lalasunin. Ay, no. Sino kayang gagawa? Sana naman, may magbantay sa kanya doon about sa mga pagkain. Ito po yun. Ingatan. Ingatan ng mga ini-intake niya, gamot at pagkain. Maaring, kailangan may magbantay talaga, maaring mapag-initan ang ating dating presidente at medyo kastiguhin. Hindi ko alam kung sino itong mga taong to na maaaring kumastigo o maaaring manakit sa mamaraan na sa pagkain. So mag-ingat kung sino man to. Ayan, pag-ingatan po ang ating dating presidente sa mga food intake, intake, at dapat may magbabantay po talaga doon. Pipilitin, nakita ko yan. May isang, isa, dalawa, tatlo. May dalawang, ngayon pa lang, may dalawa, isa, dalawa. At tatlo. Isa, dalawa, tatlo, maaaring ito ay tao o bansa ang magpupumilit na mapapermahan ito, papel. Ano kaya yan? Upang muling may balik ang ating Tatay Digong. Makakauwi po Sa yan. Pilipinas. Yun, Makakauwi. ayan, isa, dalawa, tatlo, nag-uusap. Pipilitin na yun ang papel upang maibalik ang Tatay Digong sa kanyang pamilya. Ito. Pipilitin nila. Tapos may isa pang makikialam. Na ito naman, pipilitin din niyang makiisa dito sa dalawang ito sa isa, dalawa, tapos tatlo. Ito yung, maring ito ang ICC, maring ito yung dalawang malalaking tao na may palasyo, ibig sabihin may bansa na nire-represent. At may isa pang susulpot. Ako naman, sana mabilis. At gagawa ng paraan. Makakauwi po. At maaaring may isa sa ICC na babae na tatayo para baguhin ang lahat ng mga batas na ipinupukol sa ating presidente na maaaring itong babaeng ito, babae po ito ha, nag-resign na. Pag-aaralang mabuti at susuportahan ng mga kasama niya na matataas na judge, kumbaga judge, hindi ko maalam kung ano yung tawag sa kanila doon. Isang lalaki na humahawak ng kaso ang muling magre-revive at pag-aaralan ang lahat at magiging teamwork sila ng babaeng ito kung saan ang gusto nila ay
mapagbigyan ang mga taong humihiling na mapawalang bisa at mapawalang bisa ang mga kaso at mapalaya ang ating dating presidente. At by this time, maaaring matakot sila na muling makinig sa ibang bibig or isipan. Sana mangyari na. Mangyayari yan. Bakit? Mangyayari Kasi yan. ayaw kong magkagulo. Ayan po, nakabaliktad na babae. Ibig sabihin po nakabaliktad na babae, isang bayan. Isang ina natin, Mother Earth o Mother Nation. Ang inang bayan natin. Huwag bumaliktad. Bakit ako excited na mangyari na po ito? Para po huwag nang magkagulo. Palayain ang dapat palayain. Ayan, sa 2-3. Kaya lang po, may again and again, may isang sitwasyon na parating sa mga tao na naging dahilan, ayan po, na naging masaya panandalian sila at naging dahilan para maitapon o maitaboy nila itong si dating president. Ayan o, nakatalikod. Na ito ay paikot-ikot na gumagawa ngayon ng sirkulo sa universe. Sila ay hahatulan. Kaya kung sino man po ang mahawak ng mga sitwasyon, pakaisiping mabuti. Matutwis ang lahat at mahahatulan ang lahat na may dahilan ng pagkakakulong niya. Ito ay biglaan at ito'y parating po. Hindi galing sa kung saan, kundi galing sa sanib pwersa ng mga bansa at sanib pwersa ng universe. At pagkaguho ng mga kumalaban sa kanya. Oh, ano ba naman? Ayos. Dahil again and again, siya po ay being guided. Paulit-ulit ko yung sinasabi. Ang clan nila ay being guided by the universe and being guided by the higher power up. Maaaring may mga nagawa man silang desisyon na nakasakit, yung sinasabi nilang mga about sa drugs, pero siguro ay may dahilan kung bakit mahal pa rin siya ng Panginoon. Ayan. Again and again po, palagi siyang iaangat ng buong may kapal. At marami na pong nagtatrabaho para siya maiuwi. Sigurado At sana yan. pibilisan. Sigurado po makakauwi At si Tatay Digong. Delikado po ang sitwasyon dahil makakalkal ang mga taong may kinalaman sa pagkakulong po niya. Yun po ang lumabas dito. Kahit makalabas or hindi makalabas ang ating dating presidente po, may isa pong sitwasyon na mababaliktad sa larangan ng politika at ikamamangha at ikagugulat ng buong sambayanan. Bakit? Dahil ang naglitis sa kanya ay siyang lilitisin. Ang lahat ng nag-organize para siya ay litisin ay lilitisin. And may isang matinding revelasyon na magbubukas para sa katarungan at ito ay mayroong hawak na gintong pandisiplina o pambatas. Ginto. At ito hindi basta-basta. Pamumunuan ito ng mga matitinding namumuno ng iba't ibang bansa. So makakalkal ang dapat nakalkal. Yun po. Again and again, yun po ang sabi sa ating dating presidente. Hindi pa naman po siya talaga totaling mawawala. Pero dahil nga po, kapag tumagal pa siya doon, maaaring mag-ghost talaga ito sa depression at paghina ng kanyang katawan na maaaring mapunta sa kanyang kasawian.
Pero sa ngayon naman po, okay pa po siya para sa mga naghihintay ha. Pero kailangan nga pong bilisan dahil ang katawan niya ay bumibigay din dahil nga po sa edad at pakaingatan siya sa mga pagkain. Hindi ko alam pero ayon po dito sa tarot, poison. Poison delikado sa kanya. Poisonous Delikado. food. So ayun po mga kababayan, napakinggan po natin yung hula o binabasa ni Windra Purcho na tarot card para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte o Tatay Digong. Ang punto po doon o ang ibig sabihin na lang po doon o ibig sabihin noon ay makakalaya po si Tatay Digong. Darating ang panahon na makakauwi po talaga si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at makakasama ang kanyang pamilya. At yung mga taong nanggigipit sa kanila o nanggigipit sa kanya ay sila naman ang magkakaroon ng kahirapan sa buhay. Sila naman ang maiipit. Kung ano ang nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte ngayon, mas matindi pa ang mangyari sa kanila. Dahil uusigin po sila ng katarungan. Uusigin sila. Dahil ang pangyayaring ito na napadala doon si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil yan sa mga magkakalaban sa politika. Kakalaban lang po yan sila sa politika. Dahil si Pangulong Rodrigo Duterte, binabanatan niya si BBM noon, lalong-lalo na nung budget na 2025 budget sa BICAM. Doon nag-umpisa yan nung binulgar niya na may mga blanco, may hupok-hupok-pukos. Doon na pagpunta ng Hong Kong, pag-uwi, dinampot na siya. Yun yung BICAM na inilantad nila, inireport nila ni Congressman Ungab, sila kasama ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nabunyag yun na may mga blanco yung BICAM sa 2025 budget. Doon po nag-umpisa yon. Tapos, ayun, pinadala sa ICC si Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ano po ang nangyari sa kanya, may mangyayari o ganun din ang mangyayari sa mga gumagawa sa kanya ng ganyan. At si Tatay Digong, marami pong tutulong niya ng taga-ibang bansa. Tutulungan po talaga yan ng mga taga-ibang bansa. Hindi lang po basta ordinaryong tao, kundi mismo yung mga pinuno ng bansa na tutulong kay Tatay Digong. Pinuno pinuno. At may sinasabi pa si Windra, isa na isang hari. Wala namang ibang hari sa ibang bansa kundi sa sa Saudi o sa yung British. Yan, sa British. Kasi hari-hari pa sa kanila diyan, hari pa, di ba? Tapos si Saudi. Yon, ilan ang sino sa kanila doon natutulong na hari. Pero bukod sa hari na sinasabi niya, may mga pinuno po talaga sa bansa na tutulong kay Tatay Digong para makakauwi sa bansa natin at makakasama sa Pilipinas. Iyon po ang punto doon sa binabasa niya sa tarot card o hinuhulaan niya sa tarot card sa mangyayari kay Tatay Digong. Ang punot dulo doon o ang dulo talaga doon, makakauwi si Tatay Digong at makasama ang pamilya. At yung sinasabi niya, napakaingatan dahil baka lalasunin o anong gagawin sa kanya doon, kasi baka pagbantayan. Huwag niya mag-alala dahil ang dulo talaga makakauwi si Tatay Digong na buhay, makakauwi na buhay. At yan na yung time na yung mga taong gumawa sa kanya ng ganyan na pinapahirapan siya sa tanda na iyan, 80 years old, may mga sakit o maraming sakit, ang daming gamot iniinom, pero pinahirapan pa rin. Idinala doon sa napakalamig na lugar at malayo sa bansa natin at ayun, pinapahirapan siya. Pinahirapan dahil may sakit siya Tapos kinulong siya. Ano pa bang tawag doon? Hindi pinapahirapan, para binugbog. Hindi po siya binugbog, kundi iniipit sa kulungan. Piniipit sa kulungan, di ba? Matanda ka na Ano ibig sabihin nun? Di pahirap. Pahirap sa kanya yan. Matanda na, mahirap na maglakad. Ang daming gamot dahil sa sakit. Pero ginawa pa rin nila yon. Ginawa nila
sa dating presidente. Kaya may balik po talaga yan. May karma po yan. May karma po talaga yan. Maniwala kayo. May karma yan. At yung mga taong nanggigipit sa kanya, yung grupo nila malaki yan noon. Ngayon, unti-unti po yung ninipis at lalagas. Magkanya-kanya yan. Maiba dyan. Lalaylo na po kung sa baga. Lalaylo. Dahil matatakot na po. Dahil kapag nagiging Pangulo si VP Sara Duterte, kapag nagiging pinuno ng bansa si Vice President Sara Duterte, dyan na yung time. Yung mga taong nanggigipit kay Pangulong Rodrigo Duterte ay sila namang iipitin sa kulungan o maiipit sa kulungan. Sila naman ang ilagay dyan sa kulungan. Marami yan sila. Kaya yung iba dyan, magsibalutan na yan at tatakbo na yan, lalayas yan kapag si VP Sara Duterte ang makakaupo o magiging Pangulo ng bansa. Yan. Kaya ngayon, binabanatan nila ng binabanatan kung anong pinupukol nila para kay VP Sara Duterte. Kung anong paninira, talagang paninira ng paninira, yung impeachment walang katapusan, para lang yan na hindi magiging Pangulo si VP Sara Duterte. Pero ang tadhana, hindi nila mapipigilan. Kung talagang destiny ni VP Sara Duterte na magiging Pangulo, walang kahit sino mang mataas na tao o sinong tao na makakapigil niyan. Magiging Pangulo po talaga si VP Sara Duterte kung yan ang kaniyang destiny. Dahil ang destiny, talagang sa Panginoon yan. Bigay ng Panginoon yan. Bigay ng Panginoon. Panginoon mismo ang nag-ano yan. Kung yan ang destiny mo. Kahit ayaw ni VP Sara Duterte kung destiny niya, talagang dyan siya ilalagay sa pwesto na yan. Tadhana nga mismo ang magduluklok sa kanya bilang magiging sunod na Pangulo. Kaya yung mga kalaban, todo kayod kung paano nila mapaalis o matanggal talaga si VP Sara Duterte para hindi makatakbo sa 2028 presidential election. Kaya makakauwi po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte. Makakauwi po yan. Bukod sa magiging Pangulo si VP Sara Duterte, marami pong tutulong talaga yan. Maraming tutulong kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tahimik lang yan sila, tahimik dahil matataas na pinuno yan eh. Tahimik yan. Gumagalaw yan dahil mga mayayamang bansa yan. Magalaw. Yan po ang ibig sabihin dyan sa tarot card na binabasa ni Windra. Sinasabi niya makakauwi po talaga. Kaya tama po yung mga sinasabi ni Windra Fortune. Tama po talaga yon. Napakaganda po yung binabasa niyang tarot card. Dahil may pag-asa po talaga na makakasama ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pamilya sa bansa natin. Binasahan ko na rin ng tarot card. Anong araw ba yon? Ganon din ang lumalabas sa card nung binabasa ko. Makakauwi si Pangulong Rodrigo Duterte at makakasama ang kanyang pamilya na buhay na buhay. Sana nga sa awa ng Panginoon, sana nga ganon ang mangyayari. Dahil tarot card lang ang nagsasabi, pero sana nga yun nga po talaga ang mangyayari. Kaya dasal-dasal lang po sa mga nagmamahal ni Pangulong Rodrigo Duterte na sa tagal na suporta ninyo o pagdadasal ninyo para makauwi si Pangulong Rodrigo Duterte, magbunga po at mapakinggan po ng Panginoon para yung mga pinagdadasal na ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong ay talagang matutupad at makakauwi siya. Dahil Panginoon lang po dyan ang magdidesisyon ng lahat. So yun lang po mga kababayan. Yan po ang hula o binasa ni Windra Fortune na tarot card para kay Tatay Digong. Kayo na rin po bahala kung ano po ang masasabi nyo doon sa tarot card na binabasa ni Windra Fortune. Matagal na po niya binasa yan, mga 1 linggo may na po. Kanina ko lang po nakita yan. Nakita ko, sabi ko parang halos kaparehas lang doon sa binasa kong tarot card. Parang kaparehas lang. Dahil ang ano nga doon, makakauwi sa Tatay Digong na buhay at makakasama yung pamilya.
So yun lang po, ingat po kayo at maraming salamat po sa inyo.